masayang araw po. Napakaulap na naman po dito sa Pampanga. Pero ayan po, nakalabas na ang ating mga kambing at tupa. Dahil po makapal na ang damo dito lang sa may unahan ng farm. Dito po muna sila nanginginain. Bago po ilabas ang mga yan, ay nabigyan na ng sapal. Yun nga pong purong sapal lang ang aming ibinibigay sa mga tupa at kambing. Meron po silang ilang drum at langgana na pakainan. Tinataktak lang po yung mga sapal doon sa mga drum at doon na po sila kakain. Yan pong malalaking kambing natin, 3 lang po ang bulugan. Yan pong itim na yan, boang po yan. Ito pong brown na ito, native po ang nanay. Nubian po yung barako pero may cross na rin. Kaya mapapansin nyo, hindi po ganun kahaba ang kanyang tenga pero malaki po ang kanyang katawan. At may isa pa po tayong bulugan na kambing dito, halos ganyan din po kalaki. Puti naman po siya. Ito po, nangangain dito sa may puno ng bayabas. So yan po ang ating 3 bulugan na ginagamit. Pero aalisin ko na po ang isa sa mga ito. Ang matitira lang po ay yung itim. At saka itong walang sungay na ito. Yung pong puti, mas maliit siya. Kaya siya ang aalisin ko. Yung iba pong mga lalaki natin ay puro kinakapon. Pag po develop na yung kanilang mga balls, ay kinakapon ko yung mga lalaki, tupa man o kambing, para po makaiwas tayo sa inbreeding. So pasok po tayo, ikutin naman natin ang iba pa nating mga alaga. Ito po yung ating mga ulang na iwalay. 10 na lang po ang laman nito. So 5 lang po ang pang-deliver pa natin sa mga ito. Gawa ng yung 5 babae po rito ay anak ni Dagol. So gagawin po natin breeder yon. Gawa nga na ang bloodline po ng mga yon ay Berkshire Cross Quezon Black. Tapos po yung bulugan na ginamit natin sa kanya ay Quezon Black Cross Pampanga Native naman. So technically po ang mga anak ni Dagol ay 25% Berkshire, 25% na Pampanga Native at 50% Quezon Black. So dun po tayo kukuha ng mga breeder. 5 po sila. Pipiliin ko pa po kung yung 5 o baka yung 4 lang ang gagawin nating breeder, gawa ng yung isa po ay medyo maliit. Pero kung kaunti lang po talaga ang magiging diferensya pa ng size niya in 2 months time, baka gamitin ko na rin po. Kasi ang hinahabol natin ay yung kanyang bloodline. So kahapon po ay yung 12 na i-deliver ko na kay ka-farmer. 30 kilos po yung pinakamalaki at may 20 at 21 kilos. So magtatagal-tagal na po muna bago kami magkita uli ni ka-farmer. Gawa ng yung 5 dito, ang ating kasunod lang na mai-deliver or mag-aanim po kung hindi magko-qualify yung isang anak ni Dagol. At ang kasunod po noon ay itong ating mga alaga na dito sa ating pen 2B. So marami po ang over 10 kilos lang sa mga ito. Kaya abutin pa po tayo ng 2.5 to 3 months bago maumpisang i-deliver ang mga ito.
ito pong ating 10 biik naman dito sa kabila ay itatawid ko next week dun sa nalinis ng mga kulungan, dun po sa unahan sa rabbit tree, para po magamit namin ng fully utilized ang pen na ito. Sayang naman po na dito ko palalakihin ang 10, tapos yung 5 ay magtatagal pa. So magagamit po namin ito para maging palakihan pa ng isa pang batch ng ating mga lechonin. So another 30 po ang mailalagay instead na 10 lang sila. Pero ang next priority po naming lamnan ay itong ating winning pen number 3. So dito po ang susunod na pagwawalay, isasabay po natin yan sa pagtuturok ng hog cholera. At yung mga dumalaga nga po nga natin ay tuturukan din natin ng hog cholera bago natin isama yung bulugan para sa kanilang first mating. So yan po ang plano nating gawin dito sa 4A Animal Farm. At ito pong isa building natin ay nag-uumpisa ng bumigay na naman. Kaya po unti-unti naming kunin ang mga gamit at meron po tayong yung matitibay pa po ay pwede nating gamitin for future construction, at yung mga bigay na talaga, yung mga gapok na po ay dagdag na panggatong sa pagluluto natin ng pagkain ng mga alaga at pagkain din po namin dito sa farm. So dito po sa ating mga batang breeder, marami pa rin yung ating kailangang awatin na by next week po ay amin ang talagang tatrabahuhin para po mapunan natin yung ating winning growing pen number 3. So every 2 to 3 weeks po ay mag-aawat na tayo niyan. Kaya po tuloy-tuloy ang ating magiging galawan, pati po pagtuturok ng second dose ng Respissure ay binibigay ko at 30 to 40 days after ng first injection, na binibigay ko naman po between 10 and 18 days. So ito po yung ating mga mid-age na mga breeders naman. Karamihan po sa mga ito ay going 3 years old at may 5 po tayo na magiging second time mommies. Sa susunod po, pag marami na tayong mga winning growing pens, ang bala ko, mag-grow din po tayo ng mga inaawat natin na magkakasama po ang mga biik. Kaya po ide-develop natin itong lugar na ito para magkaroon tayo ng mga winning growing area na mas maliliit. So kahit na 20 lang po ang aawatin, ay pwede nating ilagay na magkakasama bawat pen. Mas mapag-aaralan na po natin nun ang growth pattern ng ating mga alaga. Sa ngayon po kasi dahil kulang pa ang ating mga pens, nagsasama-sama yung ating mga biik. So yan po ang ating development ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe. Dito po tayo nagluluto ng sapal ng soya. Pero nag-experiment po ulit tayo ng fermentation. Pag naging successful po yung ating fermentation, hindi na tayo magluluto uli ng sapal. Gawa ng yung fermented soya po ay hindi na natin lulutuin para hindi mamatay ang mga
beneficial microbes na magde-develop naman during the fermentation process. Sa ngayon po kasi, yung nakukuha nating sapal ng soya galing sa tokwaan ay hindi po niluluto. Meron po kasing dalawang process ng paggawa ng soya milk. Merong pinakukuluan muna yung soya bago i-press. Meron naman pong binababad lang ng tubig yung soya tapos pinipress na. Ang nakita po kasi namin, mas digestible sa mga alaga natin yung naluto na soya. Kaya yun po ang ating ginagamit. At tapos po, itatransfer lang yung mga naluto ng soya dito sa mga drum at dyan po palalamigin para makapagluto po muli, makakapagsalang na naman. So yung pong mga dumalaga natin ay dito lang sa may gilid ng lutuan nakapwesto. 7 na po ang mga ito. Yun pong dalawang itinira natin dun sa may unahan ay nailipat na rin natin dito. So 7 po ang mga dumalagang magkakasama rito. By mid-September po ay ipapasok ko na yung bulugan para po makastahan na itong ating mga dumalaga. Pero bago po namin gawin yon, ay tuturukan muna natin ng anti-hog cholera ang ating mga alaga dito. So isasabay ko po yan sa pagtuturok ng anti-hog cholera dun sa mga naiwalay na rin nating mga biik para hindi po masayang yung 50 dose na hog cholera na siya nating gagamitin. So by September po, pwede na nating pakastahan ito. Pero baka po magpatanda pa ako ng kaunti. Kasi po itong mga ito ay February and March born. So hintayin na po nating mag 8 months lahat bago tayo magpakasta. Total yung either December or January born po ang kanilang magiging mga anak. Wala naman pong mataas na demand pa ng biik na litsunin noon. So, hiwalay po muna na or ang isa pong gagawin ko ay ihiwalay muna itong dalawang ito. Si Dagul po, ayan, isinama na rin natin dito. Pakakastahan ko na rin po muna kay Batik. So baka po 6 muna ang makasama nung ating bulugan at itong dalawang bata ay kukulungin ko muna rito sa pen na katabi ng ating lutuan ng soya at by October or November tsaka ko po sila ipapasok dito. So yan po ang aking plano sa ngayon sa ating magiging mga bagong breeders.